Itinaas ni Trump ang krisis sa Iran sa bagong antas at muling lumakas ang tensyon sa kipot ng Hormuz. Ang utos ng Amerika na gabayan ang mga barkong naipit sa reyon na inihayag sa bisperas ng Lunes, ika-4 ng Mayo 2026 ay nagbago ng isang diplomatikong alitan sa isang hayagang operasyong pandagat. Ayon sa Washington, nais nilang palayain ang mga barko at protektahan ang tripulante. Sumagot ang Tehran na anumang kilos na walang pahintulot ng Iran ay ituturing na isang probokasyong militar. At ang Israel, sa gitna ng sitwasyong ito, ay naghahanda na para sa panibagong yugto ng labanan. Ikukuwento ko lahat yan, pero ngayon siguradong gusto mong mag-subscribe sa channel para laging updated at makatanggap ng real-time na impormasyon na may mataas na kalidad at kredibilidad ni Milson Alves. Hindi ito karaniwang escort operation. May barkong pandigma sa tabi ng bawat barkong pangkargamento. Parang ito ay kontroladong daan ng palabas na may malakas na puwersang militar sa paligid. Ipinahayag ng Central Command ng Estados Unidos ang suporta gamit ang 15,000 sundalo, mahigit 100 eroplanong nakabase sa lupa at dagat, mga guided missile destroyer, drone at mga barkong pandigma. Hindi nila nilinaw kung ilan sa mga sundalo ang papasok sa Hormuz o ilan ang mananatili sa base. Sa mga barko, sentro ng command at suporta sa himpapawid. Ang lohika ay hatiin ang operasyon sa mga antas. Una, ang mga barkong pangkalakalan ay binibigyan ng tagubilin sa ruta at komunikasyon. Pagkatapos, dadaan sila sa mas timog na lagusan sa katubigan ng Oman, sa loob ng mas mahigpit na nababantayan lugar ng Hormuz. Kasabay nito, minamanmanan ng eroplano, drone at radar ang mga mabilis na bangkang Iranian, mga mina, mga misil sa baybayin at mga kilos ng revolusyonaryong gwardiya. Sa huli, ang mga destroyer at iba pang barkong Amerikano ay laging handang tumugon kung sakaling may tangkang pagharang, pagsampa o pag-atake. Ibig sabihin, hindi na kailangan ni Trump maglagay ng sundalo sa bawat barko. Ginagamit niya ang lakas ng Amerika bilang panangga, pagbabantay sa impapawid, presensya ng hukbong dagat sa dagat, komunikasyon sa mga autoridad ng Oman at banta ng agarang tugon laban sa anumang pakikialam ng Iran. Iniulat ng AP na hindi pa tinukoy ng Estados Unidos ang eksaktong uri ng tulong na ibibigay, ngunit binanggit ang posibilidad ng mga destroyer, mahigit 100 eroplano at 15,000 militar. Iniulat din ng Reuters na binanggit ng Central Command ang mga barkong pandigma, drone at mga eroplano bilang suporta sa Project Freedom. Sa praktika, kung mag-iispekula ako batay sa lohikang militar, dapat hatiin ang operasyon ang mga unit nito sa 3 grupo. May maliit na grupo na magbabantay sa mga barkong pangkalakalan at magkokordina gamit ang radyo, ruta at pagkakakilanlan. Kasama rito ang patrol boats, helicopter, drone at mga tauhang pang-ugnayan. Hindi laging kailangan may malalaking destroyer sa tabi ng mga barkong pangkargamento. Ang ikalawang grupo ay nakasuporta kasama ang mga destroyer na may gabay na misil na nagbibigay depensa sa himpapawid laban sa misil at tumutugon sa mga target sa dagat. Ang mga barkong ito ay babala sa Iran na anumang pag-atake ay maari magdulot ng sagupaan laban sa hukbong dagat ng Amerika. Ang ikatlong grupo ay kumikilos ng mas malayo sa mga base at platapormang panghimpapawid gamit ang mga eroplano ng pagmamanman, pangreabasteho, fighter jet, drone na pang-recognition at mga command center na nagmamasid sa bawat galaw. Sa 15,000 na mga militar na nabanggit, karamihan sa kanila ay malamang na hindi aktwal na magbabantay sa strait, kundi susuporta sa buong operasyon, intelligence, maintenance, air defense, logistics, mga piloto at transportasyon, mga tripulante, mga operator ng drone, komunikasyon, mga pangkat pandagat at command. Ang pinakasensitibong bahagi ay ang banta ng mga mina sa mga lumang ruta. Kaya may abiso na gumamit ng tubig ng Oman at iwasan ang delikadong tradisyonal na daanan. Isang operasyong may kalkuladong presyon nito. Ang mga barkong pangkalakalan ay dumadaan sa mas protektadong ruta, habang ang mga militar ng Amerika ay handang gawing dahilan ang anumang aksyon ng revolusyonaryong gwardiya para sa mas matinding tugon. Tumugon din ng Iran sa parehong paraan. Ayon sa hukbong dagat ng Iran, nagbabala sila sa barkong Amerikano malapit sa Jask at hindi tatanggap ng dayuhang presensyang militar ng walang paunang koordinasyon. Itinanggi ng opisyal ng Estados Unidos ang ulat ng Iran sa pag-atake sa barkong Amerikano at iniulat ng Reuters na hindi nila nakumpirma ng independyente ang bersyon ng Teheran.
Ipinapakita ng insidenteng ito ang laki ng panganib. Isang maling kalkulasyon, maling pagbasa sa isang utos o barkong umabante pa ng ilang kilometro para mauwi ang tensyon sa direktang sagupaan. Malinaw ring ipinakita ni Trump na hindi niya gusto ang mungkahi ng Teheran. Naglatag ang Iran ng 14 puntong plano para maibsan ang presyon. Hinihiling ang pag-alis ng puwersang Amerikano, pagtatapos ng blockade at pagpapalaya ng nakumpiskang ari-arian. Pagbabayad ng kompensasyon, pag-alis ng mga parusa, at isang bagong formula para sa kipot ng Hormuz. Tinatanggihan ng Washington na ihiwalay ang pagbubukas ng Hormuz mula sa programang nuklear at militar ng Iran. Para kay Trump, walang silbi ang partigil ng presyon kung gagamitin pa rin ang rehime ng kipot bilang sandatang pampulitika. Gusto ni Trump ng estratehikong pagsuko, hindi lang pahinga para sa rehimen. Binabantayan ng Israel ang bawat galaw. Ayon sa ulat ng medyang Israeli, naghahanda ang mga autoridad ng seguridad sakaling sumiklab muli ang labanan kung mabigo ang negosasyon. Ayon sa channel, 12 tinatasan ng Israel ang mga posibleng senaryo ng mga bagong pag-atake ng Amerika sa mga pasilidad ng enerhiya, gas at infrastruktura ng Iran. Ayon sa ulap, ihahain ni Central Command Chief Brad Cooper kay Trump ang mga opsyong militar, gaya ng maikli ngunit malalakas na pag-atake para dagdagan ng presyon sa rehime ng Iran. Hindi kailangang ipahayag ng hayagan ng pagdiriwang ng Israel para ito'y mapansin. Makikita ito sa mga paghahanda, sa koordinasyon ng militar, at sa pananaw na ang Iran ay umabot na sa puntong pagod na baka hindi na nila ito maitago. Ang blokeyong pandagat ay tumatama rin sa kaban ng Iran. Ayon sa ulat ng Anadolu, batay sa pagkatasa ng Pentagon na unang binanggit ng Axios, ang blockade ng Amerika ay nagkakahalaga sa Iran ng humigit kumulang $4.8 bilyong sa kita mula sa langis. May ulat din na nagpapakita ng maraming oil tanker na nakatigil at milyon-milyong bariles ng langis na hindi na ilalabas. Sa panig militar, pinapabilis ng Washington ang paghahanda. Inaprubahan ng Estados Unidos ang $8.6 bilyong ng bentahan ng armas para sa mga kaalyado sa gitnang silangan, kabilang ang Israel, Qatar, Kuwait at United Arab Emirates. Ginamit ng Administrasyong Trump ang dahilang emerhensya para pabilisin ang paglilipat ng hindi dumaan sa normal na pagsusuri ng Kongreso. Ipinapakita ng desisyong ito na seryoso ang White House sa krisis at hindi lang ito pansamantalang ingay. Kapag isinama sa paket ang depensang pangimpapawid, mga munisyon at mga sistemang panangga, malinaw na inaasahan ng Washington ang tugon ng Iran at nais nilang maging handa ang mga kaalyado. Isa pang ikinababahala ng Europa ay ang galaw ng tropang Amerikano. Inanunsyo ng Pentagon ang pag-alis ng 5,000 sundalo sa Alemanya sa mga susunod na buwan, sa gitna ng tensyon kina Trump at mga kaalyadong Europeo tungkol sa digmaan sa Iran. Humiling ng paliwanag ang NATO at mas maring nagsalita ang mga lider ng Europa tungkol sa pangangailangang akuin ang sariling depensa. Ayon kay Trump, ang hindi tumutulong sa Washington laban sa Tehran ay hindi dapat umasa sa proteksyon ng Amerika nang walang katumbas na gastusing pampulitika. Ang pag-atras na ito mula sa Alemanya ay may mensahe rin para sa Unyong Europeo. Sa loob ng maraming taon, maraming kabisera sa Europa ang nasanay na umasa sa payong militar ng Amerika habang binabatikos ang mga desisyon ng Washington. Ngayon, habang sigalot sa gitnang silangan ay kumakain ng atensyon, mga yaman at bala, ginagamit ni Trump ang presensyang militar ng Amerika bilang instrumento ng presyon. Nadulot ito ng pagka-alerto sa loob ng NATO. Hindi lang sa Hormuz apektado ang digmaan laban sa Iran, kundi pati sa estruktura ng seguridad na sumuporta sa kanluran sa loob ng mga dekada. Lumalakas din ang pressure sa Kongreso ng Amerika. May mga demokrata na sinisisi si Trump sa pagpapalawig ng digmaan nang walang malinaw na debate at inihahambing ang kasalukuyang panganib sa mga dating pagkakamali ng Estados Unidos sa mahahabang digmaan. Gayunpaman, mukhang umaasa pa rin si Trump na may kalayaan siyang kumilos dahil sa kapangyarihan ng Pangulo sa limitadong operasyong militar. Ang problema ay habang tumatagal ang krisis, mas lalaki ang gasto sa politika sa loob ng Estados Unidos. Mahal na langis, mga alyadong kinakabahan, mga sundalong nailipat at mga negosasyong naantala ay maaaring gawing panloob na pasanin ng isang operasyong puwersahan. Kahit may pangganib, naniniwala si Trump na mas masama kung umatras siya na yon. Kung tatanggapin ng Estados Unidos ang isang alok ng Iran nang walang tunay na pagbubukas ng Hormuz at walang mga garantiya tungkol sa programang militar, maaring ibenta ng Tehran ang pansamantalang paghinto bilang isang tagumpay.
Palalakasin nito ang revolusyonaryong gwardiya. Magbibigay ng oras para magdagdag muli ng mga supply at ipapakita sa mundo na ang paghara ng pandaigdigang ruta ay maaring magbunga ng konsesyon. Dahil dito, pinagtitibay ng White House ang paninindigan nila. Mahalagang bahagi sa kalkulasyon ang revolusyonaryong gwardiya. Malaki ang impluwensya ng grupo sa politika, ekonomiya, seguridad at mga puwersang panrehiyon na konektado sa Iran. Para sa maraming analista, hindi lang panganib ang tingin ng gwardiya sa digmaan. Maaring tingnan nila ang sagupaan bilang paraan para panatilihing mobilisado ang bansa, patahimikin ang panloob na presyon at bigyang katwiran ang mga sakripisyong pang-ekonomiya. Kapag humaharap ang rehimen sa inflasyon, pagbaba ng kita at panlipunang presyon, nagiging panangga sa politika ang panlabas na tensyon. Ngunit maaring maging bitag ang pananggalang na ito kung lumawak ang pag-atake ng Amerikano. Ang pinakamalakas na makasaysayang halimbawa ay nagmula noong 1988 sa panahon ng Operasyon Primance. Noong taong yon, matapos tamaan ng mina ang isang Amerikanong frigate sa Golpo ng Persia, inatake ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang mga target ng Iran, kabilang ang platapormang militar at mga sasakyang pandagat ng hukbong dagat ng Iran. Ipinakita ng operasyon ang lumang patakaran sa rehiyon. Kapag direktang hinahamon ng Tehran ang kalayaan sa paglalayag at tinatamaan ng mga interes ng Amerika sa Golpo, maaring tumugon ng Washington. Força naval rápida. Sa kasalukuyan, ang Japan, United Arab Emirates, Qatar at iba pang bansa ay umaasa sa seguridad ng Hormuz para maipadala ang supply ng enerhiya at pagpapanatili ng mga kontrata. Ipinapakita nito na kapag naging mapanganib ang mahalagang ruta, kahit ayaw ng digmaan ng mga bansa, nahihila pa rin sila sa krisis. Ang pagpasok ng mas advanced na sistema sa laro ay nagpapabigat sa desisyon. Ayon sa mga ulat, hinili ng Central Command ng Amerika na ipadalang hypersonic system na Dark Eagle sa reyon bilang long-range na opsyon laban sa mahihirap na target sa Iran. Ang mahalaga ay hindi lang ang sandata, kundi ang mensaheng pampulitika. Kapag iniisip ng Washington na gamitin ang ganitong kagamitan, ibig sabihin gusto nilang hindi lang pamahalaan ng krisis, kundi tapusin ang kakayahan ng Iran na patagalin ang girian sa sarili nitong mga tuntunin. Ang hamon ay walang digmaan na ganito. Kalaki ang nananatili sa orihinal na plano. Maaaring gumanti ang Iran sa dagat gamit ang mga kaalyadong milisya, hindi direktang pag-atake o pag-pressure sa mga barkong pangkalakalan. Maaaring palawakin ng Israel ang mga aksyon sa Lebanon o laban sa mga estrukturang Iranian. Pwedeng palakasin ng mga bansa sa Golpo ang depensa sa himpapawid at humingi ng dagdag proteksyon sa Amerika. Pwedeng magreklamo ang Europa pero tatamaan din sila ng mahal na enerhiya at kakulangan sa mga munisyon. At si Trump, habang pinaigtingan ng presyon sa Tehran, kailangan niyang ipakita sa mga Amerikano na may malinaw na layunin ng operasyon at hindi ito magiging isang digmaan na walang katapusan. Sa huli, inilagay ni Trump ang hukbong dagat ng Amerika sa kipot ng Hormuz. Nagbanta ang Iran bilang tugon, naghahanda ang Israel para sa muling pagsiklab ng digmaan at tinitingnan ni Netanyahu ang pressure ng Amerika bilang estratehikong oportunidad. Kung hindi tunay na bubuksan ng Tehran ang Hormuz at hindi tatanggap ng konkretong mga limitasyon, mukhang handa ang Washington na itaas ang pressure tungo sa isang bagong yugtong militar. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kung bigyan ka ng totoong balita araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like mo ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging bahagi ng komunidad ni Milson Alves.